Ngayong araw na ito ay ipapagawa natin ang seat ng ating motor. At ito nga ay ang ating Project Scoopy Bike. Ang motor po na ito ay binili namin mag-asawa para meron kaming secondary na motor. Ang totoo nga nito, pangatlong motor na ito eh. Pero ito sana yung motor na ipoporma namin and at the same time ay gagawin na rin namin na pang araw-araw at pamalengke. Unfortunately, nung nakuha namin ito ay talagang ganito na ang kondisyon niya. Sira na yung upuan, punit na nga at kailangan ng ipagawa talaga. So nag-search tayo at naghanap tayo ng mga possible na pagbilihan. Nakakita naman tayo ng pwedeng pagkuhaan sa online na rin. At itong upuan na ito, ang nakakatuwa ay maganda ang feedback sa kanya at talaga namang makapit. Sakto pa, nakilala natin si Kuya, ayaw magpakilala sa isang shop na malapit dito sa amin sa Antipolo. Maganda ang kwentuhan namin kasi mula-simula hanggang dulo ay parang ini-entertain niya na rin ako. Siguro nagsasawa na rin siya na matahimik lang at siya mismo nagkukwento sa akin ng mga experiences niya. Sa araw na ito ay pareho naming nagustuhan ang design ng aming upuan. Yung una, akala ko ay meron sila mga available na gantong kulay sa shop nila. Pero unfortunately, wala. Ang sabi nga niya, mabuti daw at nakatagpo kami ng gantong kulay. So sinimulan niya na kagad by parang tinanggal niya kagad yung mga nakakabit na ano bang tawag dyan? Tacks or stapler. At yung mga stapler na yan ay sa totoo lang mga bulok na, sira na. Ang bilis niya actually kumilos eh. Sanay na sanay siya tsaka kumpleto yung gamit niya. Nung araw na ito, hindi ko rin i-expect na sa shop nila ay meron silang mga tools. Akala ko simpleng shop lang sila. Ang shop po nila ay matatagpuan dito sa Barangay San Jose sa pagitan ng Barangay San Jose at saka ng Dalig. Kung familiar po kayo dun sa may bilog kung tawagin, kung hindi ako nagkakamali ay yan yung sentro ng kalsada papunta sa Teresa at saka dyan sa may Sumulong. So ito, ginamitan niya na kagad ng pangkaskas para tabasin yung bandang likod. Total ay meron din talaga itong mga nasirang part ng foam. So nakita nyo na finifit niya. No? Two-tone po ito. And as you can see, sa pinaka main part niya ay brown talaga siya. No? So dark brown. Parang chocolate brown din siya. Pero pagdating sa likod naman ay parang beige or parang dirty white. Yan, so nakita nyo, nilalapat niya na kagad. Tinitingnan niya muna kung paano ang pasok. Ganda talaga na merong tools eh. Kasi sakto yung paglalagay niya ng pagkakahati at pagkakabalance ng upuan na ito. Ang tendency talaga ay magkaroon ng puwang or parang space. Lalo pag inupuan mo na. Maganda nito talagang sinakto niya. Mabuti nga't gumagawa din talaga siya ng upuan. Kasi nung araw na ito, halos hapon na rin talaga at nagbakasakali lang ako na pwedeng may kabit. Nagkataon, nandun pa sa shop. At ayan na nga, pumayag siyang gawin yung ating upuan. Kung meron kayong mga gantong klaseng motor, I would suggest na mag-stick kayo sa tinatawag nating classic looking, no? Pwede naman kayong magkabit ng ibang kulay, depende sa kagustuhan nyo o sa panlasa nyo sa color combination. Pero I find it interesting kapag brown yung ginamit at mas maganda ang complexion niya or yung match ng kulay dun sa ating motor. Mas lalong nagiging classic. Nung bata ako at nakakakita ako ng mga gantong klaseng motor na mamangha ako kasi imagine, mukhang luma yung motor pero ang totoo bago pala siya. Pero syempre at the time, itong motor na ito ay matagal nang phase out.
Kaya nung nag-suggest ako sa asawa ko kung ano yung motor na kukunin namin, isa ito sa pinagpilian namin. Kung hindi ako nagkakamali, nakuha lang namin yung motor sa halagang 20,000 pesos. And from then ay inunti-unti namin na ayusin at pagandahin. Actually, meron na rin akong iba pang naiisip kagaya ng pagpaparipaint ng kaha, pagkakabit ng loud horn, kasi nga mahirap pag mahina ang busina mo. Mukha ka na ngang pogi na mainhin tapos wala ka pa ng panlaban sa malalaking sasakyan. Baka naman talagang dumugin ka. Ayan, oh, simpleng kwentuhan lang. Maya-maya, tapos na. Tapos ang maganda pa nito, habang ginagawa niyan, talagang nilalapat niya. Kung merong konting space, kasi pwede naman daw higpitan. Hindi nga lang daw talaga pwedeng yung sobrang higpit dahil kailangan pa rin ng space kapag ito ay naupuan na. At importante ang foam ay intact at buo pa. Otherwise, uulit ka sa lahat ng ginagawa mo. O kaya naman, masisira yung mismong upholstery na ito, itong leather na ito. So ayan, halos matatapos niya na. Natuwa lang ako at nag-take ako ng video kasi ito yung isang bagay na hindi ko pa nagagawa sa sarili kong kakayahan. Parang mahihirapan akong gawin ito. At sabi ko, magandang mapanood at magkaroon ako ng sample video para next time kung sakaling mapunit to ay kakayanin ko rin gumawa. Nakita nyo kung paano niya ini-stretch, no? Magamit siya ng mahiwagang. What? Ano bang tawag dyan? Ibig sabihin, common sense lang siguro yan eh. Siyempre, hindi po pwedeng banat na banat at hindi naman po pwedeng loose. Kailangan, meron pa rin pressure. Ganda talaga nitong tacker na ito, no? Parang stapler yung bala niya. So, syempre, sabi nga niya, lalapat naman daw yan. Hindi naman daw kailangang talagang perfect na perfect. Kasi magkakaroon pa rin ng paglalapat na time yan. So, paulit-ulit siya dyan. Itong entire process ng paggawa niya, parang nasa 10 to 15 minutes lang to. Ang bilis nga niya gumawa eh. Mas marami pa yung kwentuhan namin dalawa yung time na yun eh. Kesa yung paggawa niya talaga. Feeling ko kung hindi ko pa siya kinausap, sure ako na mas mabilis pa niya nagawa yan. Totoo lang, maganda naman ang pagdi-DIY. Dito natututo tayong gumawa, natututo tayong dumiskarte. Pero wag natin kakalimutan na iba pa rin yung may experience. Iba pa rin yung talagang araw-araw nilang ginagawa yan. Siguro kung tayo gumawa niyan, abutin talaga tayo ng siyam-siyam, no? Abutin tayo ng maraming oras bago natin mailapat yan. So, shoutout dito kay Kuya na ayaw magpabanggit ng pangalan. Kita nyo naman, no? Yan ang mga upuan, di ba? Sa mga mahihilig sa classic looking, siguro isa to sa maaaring i-consider ninyong color combination. So, meron siyang chocolate brown and at the same time may beige. Meron din talaga nito nung pure brown lang talaga. At meron pa nung mas dark na brown. So, depende na lang talaga sa panlasa natin. So, sunod-sunod yung pagtataker niya, no? Bawat corner. Ayan, lagay pa siya ng bala. Ayos din tong baril na to. Napapabilis ang trabaho pagka kompleto ng gamit. Pero kung wala ka sigurong tacker, pwede, ewan ko lang kung pwede yung mga normal na parang may impact lang. Ito kasi pressurized ng hangin eh. Kada baril niya talagang bumabaon. Walang nagmimintis. Kasi kung tutusin, pwede rin lagyan ng mga ibang
parang dagdag na foam yan. Pero sabi ko kasi ayoko rin ng masyadong mataas na foam. Una-una sa lahat, hindi naman ako ang gagamit madalas ng motor na yan, kundi si Mrs. din. Ayan. So, almost done. Konting dagdag na lang ng tacker at sure ako, maya-maya, ang ganda na niyan. Actually, ito, kinabit niya na ito. Ayan. So, mapa-finalize na finally. Kita niyo naman, natabas niya na rin yung paligid. Nakita nyo rin na kinakabit niya na itong lock niya dito sa harapan. How I wish ay matutunan ko rin kung paano mabilis na gumawa ng upuan. Yan, linis. Yan ang upuan, di ba? So again, salamat kay Kuya at salamat din sa panonood niya.